105.9 True FM. Mga kapatid, welcome na nga po sa ating programang H2H. Ito po ang Heart to Heart. At sige na, huwag lang itutok ang inyong mga tenga, itutok na rin ang inyong mga puso. Dahil puso sa puso nga po ang ating usapan dito palagi. Yan, syempre hindi naman laging dramahan o ang ating kwentuhan, di ba? O meron ding kasiyahan, yan, meron ding suportahan, meron ding payo-payo. Ayun. At syempre, mamaya kakailanganin ko na naman po ang inyong mga astig na mga advice para sa mga astig na papremyo na naghihintay. Okay? Pero ito na muna ang aming pakiusap naman. I-share nyo na nga po ng i-share ang ating live streaming. As in, go, go, go. Opo. Ayan. Ano yan? Oo, mga kapatid. At syempre, eto, na-share nyo na po ba ng na-share? Oo, ang ating mga radyo, ha? Sabi ko nga sa inyo, ipangatok nyo na. Oo, kung medyo naliligaw-ligaw. Kasi marami palang umiinit ang ulo. Oo, sabi, sandali, nasa na yung pinakikinggan kong balita nila Manong Ted tsaka ni Chacha? Oo, sabi mo, ano ka ba? 105.9 na eh. Yan, ganoon. O, nasa 105.9 na ang True FM. Ayan, o kaya naman, tanghali na. O, yung heart to heart, nasa 105.9 nga. Ganon. O, yung Dr. Love kagabi, hindi ko napakinggan. Ano ka ba, Mars? Nasa 105.9. Ano ka ba? Nahuli ka na naman sa balita. Talaga? O, hindi ka talaga pwedeng tropa ni Marites. Nahuhuli sa balita. Ayan, okay? Ayan, sige, unawain na lamang po natin silang mga medyo nahuhuli-huli nga sa balita, Pero ayan, sige, ipihit na nga po natin, mga kapatid, okay, sa kanan, sa 105.9 ang ating mga radyo, ang ating mga talapihitan, at sabay i-share, okay, ang ating live streaming now na. Siyempre, ang aming additional sa social media, paki-follow nyo na nga rin po kami. Okay, sa social media natin at True Network PH. Okay? At True Network PH. At syempre, eto pa ang ipapaalala ko na nga rin po sa inyo, ang ating mga hotlines. 8689-3289 at ang 8689-3290. At syempre, eto pa, ang dami ko mga syempre. Oo. Ayan, bago ko makalimutan, kasi meron tayong importanteng lakad, mga kapatid, ha? Talaga? Napaka-importanteng lakad dahil mas maganda kapag tayo dito sa True FM ay sama-sama together. Totoong serbisyo at saya, kapatid. Yan. Mangyayari na nga po sa Inares Center Antipolo sa Sabado, November 9. Okay, imbitado po ang lahat, ha? Ngayong Sabado, November 9, 2024 sa grand launch ng True FM at ng True TV dahil nasa radyo at nasa TV na nga po tayo. Magsama-sama tayo together para sa totoong serbisyo at saya, kapatid, ha? Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi sa Inares Center Antipolo City. Punong-puno po tayo ng mga sorpresa at ng mga aktibidades. Merong job fair. O yan, ha. More than 500. More than 501 jobs. Pamimigay na rin po namin ang trabaho ni Jeff Batlanggaw. Mamimigay ang trabaho. Ayan, more than 500 jobs available na pwede po ninyong ma-applyan dyan. O may pa-job fair tayo sa Sabado. May medical mission para sa first 300 patients na ating maia-accommodate. At yung mga gustong magsumbong kay Senator Raffy Tulfo o ang wanted sa radyo ay tatanggap din ng inyong mga panawagan ng inyong mga daing. At syempre, may mga fun booths din ang ating mga programa kung saan pwede nga po kayong makakuha ng mga True FM merchandise. Ay, ang gaganda ng bago naming True FM merchandise, ha? Oo, sa sobrang ganda, pati kami dito ay naguunahan na makakuha. Si Aaron Tolentino, ayun, napatayo na. Pero sa Sabado
pila ka sa Sabado. Ayan, si Direk Nanding. O yan, wala pa sila. Sabay-sabay tayong magkakaroon niya mga kapatid. Imbitado din natin ang mga motorista. Okay? Dahil pwede pong magpalagay kayo o kayo mismo ang maglagay. Pero mas maganda tayo ang maglagay, ano? O ng True FM stickers natin sa mga motorcycles. Okay? Sa mga taxi. Sa mga jeepney. Sa mga pampribadong sasakyan po ninyo, welcome na welcome ako. Meron talagang meron talaga akong sticker sa sasakyan ko. O yan, pampribado yan. O magpa-register kayo at may chance nga po kayong manalo pa ng mga papremyo. Nagpadikit ka na ng sticker, meron ka pang papremyo. Aba, saan ka naman makakakita ng ganyan? Hindi pa po dyan tapos yan. Dahil sa 4:00 ng hapon, may free concert tayo. At yung free concert po natin, Aaron Tolentino, mahilig to sa mga concert. Ang free concert natin ay libre. Oo, free concert na libre. Nga! Talaga? Free nga eh. Oo, free concert. At syempre, makakasama rin natin ang mga MQAA artists na makikisaya, makikijamming. Makikijamming din ang mga bandang paborito ninyo. Makakasama natin Grace Note, banda ni Cleggy, Six Cycle Mind. At para makakuha nga po kayo ng libreng ticket, ganito ang gagawin. Sugod na bukas. Pumunta na bukas sa November 7, Thursday, 1:30 to 4 p.m. sa Inares Center. Okay, wag po maliligaw. November 7, Thursday, 1:30 to 4 p.m. sa Inares Center po kayo kukuha ng inyong mga tickets. Bawat isang pipila ay may 2 tickets na pwedeng makuha. Okay? Ganyan po yan. Buong araw ang bonding natin sa Sabado. Yung iba nagtatanong, akala ko ba free? Siyempre, para meron po tayong crowd control. Okay? Meron tayong crowd control kung sino yung may ticket, kayo po ang makakapasok, kayo ang pwedeng kumonsulta sa medical mission nga po natin at sa iba-iba pa mga activities. Okay? Para may control. Ganun po yan. Pero libre po yan. Alright? Ayan, buong araw ang bonding natin sa Sabado Kaya tara na. Sugod na sa November 9 mula 7:00 ng umaga sa Inares Center, Antipolo. Magiging busy po tayo dyan hanggang gabi. At sama-sama, together. Totoong serbisyo at saya, kapatid. In partnership with Rizal Provincial Government of Antipolo at ng City of Antipolo. Ayun. Siyempre antabay na po kayo dahil ang ating H2H Astig Confession. Siyempre, mamimigay na naman po kami ng 250 pesos sa dalawa na mananalo. Okay? Sige. Ready na kayo? Kung ready na kayo, ako hindi pa. Ganun, alam niyo, nananakit talaga mga kapatid yung balikat ko, no? Parang di na makuha ng basta masahe ito no? Parang hilot yata ang kailangan. Tsaka prayers, no? Tsaka tirik ng kandila. Hindi ko lang alam kung anong kulay ng kandila. 19 minutes makalipas ang 12:00 ng tanghali. Halika na. Tama na ang daldalan na ganyan. Umpisa na nga natin ang ating H2H Astig Confessions. H2H Astig Confessions. Mga kapatid, eto na naman nga ang pagkakataon para malaman natin ang kwento na ibabahagi ng isa sa ating mga kapatid dahil ganito kasi po umiiyak na lang daw sa sobrang hirap ng buhay itong si Kim. Imbis kasi na tulungan at masuportahan naman siya ng kanyang kinakasama, ng kanyang live-in partner, ay ramdam niyang iba ang pagturing ni Benjamin sa kanya. Sa tindi ng pagkamakunat nitong live-in partner na si Benjamin, hindi niya alam na itong si Kim ay hirap na pagkasyahin yung 100 pisong budget kada araw kasama pa yung kanilang anak. Saan ba makakarating yung 100 pisong budget, 100 pesos para sa live-in partner, para sa ina at para doon sa anak? Okay?
Ayan, at sa pagkakataon nga pong ito, kausapin natin si Kim ng Taguig. 23 years old. Batang-bata pa si Kim. Kim, magandang tanghali sa'yo, Kim. Hello. Magandang tanghali din po. Ilang taon na ba ang live-in partner mo, Kim? 27 po. Okay. Ito ba ay pinagplanuhan ninyo ang pagiging pag-aasawa ninyo, pag-live-in ninyo, o nagkabiglaan lang dahil nabuo yung bata? Actually po, nagkabiglaan lang po kasi po nabuntis nga po. Yan, okay. Ikaw ba ay nag-aaral bago ka nabuntis? Yes po. Okay. At ito naman si Benjamin, may sinasabi ka na parang iba naman yung pagturing niya sa'yo. Ano ba, paano ka ba ituring ngayon ni Ben? Pwede ba Ben ko na lang tawagin? Okay, si Ben. Yes po. Ha? Ayan, paano na pagturing niya sa'yo ngayon? Naku, yan nga yung baby, oh. Simula nga po nung napuntis ako sa anak namin sa una. Nag-iba po yung pakikitungo niya sa akin. Nawala yung respeto. Tapos ang nangyari po nun, nandun na po yung pananakit. Tapos kung ano-ano po yung masasakit na salitang sinasabi. Kim, sandali. Ano yung sinabi mo? May anak sa una. Anong anak sa una? O yes, unang po. anak ninyo, panganay? May anak pa po siya sa una. May babae anak po. muna siya. Sino na una? Ikaw ba o yung... Nalito. Yung una po. Okay, may anak na siya sa una. Alam mo ba yon na Yes, meron po. na siyang anak doon sa una bago kayo naging kayo at nag-live-in? Yes po. Alam mo Apo. naman yun. Iwalay na po sila dun. Apo. Okay, yan. Establish lang natin para walang lituhan. So, ilang taon na rin yung bata na anak niya doon sa una? 5 years old po. Tapos yung sa'yo, para narinig ko, parang mga ilang buwan pa lang yan. Ha? Ano po, kakapanganak ko pa lang po neto. Oo nga. Noong October. Baby pa. So, ikaw ba ay normal ang delivery o cesarean section? Yes po. O normal, buti na lang. Po. Oo. Ayan, dahil mas mahal pa at mas delikado kapag ka na-CS ka, na cesarean section. Well, anyway, ayan, nandyan na nga yung problema. Ano namang kinalaman mo doon sa anak niya sa una? O doon sa pamilya niya sa una? Kung bakit ka nagkakaganyan? Ayun nga po, kasi nga po, ang dating po kasi nung parents niya sa akin, ipangit daw po ugali ko, ganun. At tapos ayaw po sa akin ng magulang niya. Bakit daw? Kahit naman po na nakikisama ko ng maayos, kahit may nasasabi na po sila sa akin, sinasabihan po ko na Gaano na ba kayo katagal na nagsasama? Nasa bahay ba ni Ben kayong dalawa? Nakikisilong? Wala na po. Wala na. Wala na po. So sa ngayon, may mga nasasabi pa rin yung mga magulang niya? Opo, bago kami umalis. Okay. Yung mga sinasabi ng mga magulang niya ay nung nakikisilong pa kayo, nung nakikitira pa kayo sa bahay ni Ben, tama? Opo. At masakit yun, hindi naman natin itatanggi yun. Okay? Opinion nila yun dahil nga meron na ring pamilya pala si Ben nung una. Ano ba mong sinasabi sa'yo? Nang agaw ka ba? Ikaw pa yung nakasira? O bakit ka pa nagpabuntis naman agad? Ganon yung mga narinig mo, tama ba? Opo. Ano bang hanap buhay ni Ben? Po? Anong hanap buhay? Anong trabaho ni Ben? Ano po? Barber. Ano no? Barbero po. Barbero. Ayan, so nadali ka sa kwentong barbero. Hindi naman sa minamaliit natin ang mga barbero, no, malakas kumita kapag ka masipag. 'Di ba? Malakas kumita. At kapag ka maganda rin yung pwesto, sarili ba niya yung barbershop o siya ay namamasukan lang din? Namamasukan lang po. Yun. So, kahit papaano may ideya ka kung magkano rin ang kinikita nitong si Ben. Pero ang problema, doon sa mga magulang ninyo, sa magulang ni Ben, tingin ko wala ka na dapat problemahin kasi nakabukod na kayo, tama?
Magbubukod pa lang po. Bubukod pa lang. Okay. Pero, pati ba si Ben meron ng hindi magandang nasasabi sa'yo at pagturing nga? Ano-ano nga yan? Yung sabihan niya po ako na wala daw po akong diskarte. Wala daw po ako sariling pera. Sabihan pa po akong bobo, tanga. At sinasabi niya ito, alam niya naman na kapapanganak mo lang nung anak ninyo. Yes po, simula po nung buntis pa lang po ako sa una namin. Dito sa panganay ko. Oo. Nung buntis ka? Opo. Tapos noong time po na nasundan po, ganun pa rin po. Nasundan na pala. Pang ilang baby na ba tong karay-karay mo ngayon? Pangalawa? Pang-apat po. Ay, pang-apat. Pang-apat na pala. Opo. Ikaw naman, kala ko naman yung pinag-uusapan natin, panganay mo pa lang. Oo, pang-apat na pala yan. Pero, sige, so matagal-tagal na rin pala na kayo ay magkasama nitong si Ben. Okay? Opo. Sige bago natin pagpatuloy ang pag-uusap na to, dahil maraming mga nakikinig nga sa atin, napatawag itong si Ate Tess ng Balintawak, Quezon City. Ano ba ang kanyang magiging astig na payo naman sa'yo, astig comment? Pakinggan natin, Kim, ha? Ate Tess, magandang tanghali sa'yo. Hello po, magandang hapon po. Ayun, magandang tanghali. Ate Tess, ano ba ang astig comment mo, astig advice na may bibigay para kay Kim? Siguro po ma-advise ko lang po sa kanya humiwalay na lang po siya. Tapos, humingi siya ng help sa mga relatives niya, para sa mga anak niya. Hindi, maghanap na lang po siya ng trabaho para maitagulit niya yung mga anak niya. Hindi ba para mas makakasama pa, mas mapapahirap pa kapag hiniwalayan agad? Ang hina ng... May ihina pa po ba yung boses nyo, Ate Tess? Ha? Hina po. Ayan, pakilakas lang po. Oo. Kasi po, parang ang hirap naman po na makisama ka pa na ganun po yung ugali at pakikitungan sa iyo. Yun. Okay. Sige. Yan naman astig comment o astig advice ni Ate Tess, Maraming salamat sa iyo, Ate Tess. Sige po. Alam mo, Kim, sabi ni Ate Tess, narinig mo ba yung sinabi niya? Ba't hindi mo na lang daw iwanan yung lalaki, maghanap ka ng trabaho? Pero kita mo, ako na nga sumagot para sa'yo. Teka, baka hindi naman hiwalayan ang sagot naman agad dito. Ha? Tama? Ikaw ba naiisip mo na yung hiwalayan? Hindi po Yan. Kasi ganito nga, Kim, ano nga rin ba ang mga diskarte sa buhay na ginagawa mo sa ngayon? So ngayon po kasi nag-focus po talaga ako sa mga anak. Kasi tulad nga po niya, wala nga po tumitingin sa kanila. Yung nanay ko po may sakit. Hirap din po talaga kami. Ayun. Okay. Sige, dahil nga nasa edad ka na rin naman, Kim, 23 years old ka na, meron ka ng 4 na anak at 23 years old, talaga masasabi natin matabaan lupa. Okay, siguro naman by this time, alam mo na kailangan disiplinahin ang inyong sarili, na madagdagan na naman ang inyong mga anak na pakakainin, aalalayan, bubuhayin, in short. Okay? Alam mo naman na yan sa sarili mo. So, sa ngayon nga, kapapanganak mo ng pang-4 ninyong anak in a few months time, pwede na rin siguro na ikaw nga ay maghanap din ng trabaho. Ha? Opo. Oo. Kasi, alam mo, kapag lagi ka lang rin nandyan sa bahay, maganda ka siguro, Kim? Laging lagi kayo nag-aaway nitong si yan pa ang isa yung kapag ka nag-aaway yung mag-asawa tapos pagka naglambingan, ayun, buo. Di ba? Alam nyo, wag na, Kim. Dahil baka ayan na naman, baka pumanglima pa. Okay? Kaya kalmahan na. Pero tama rin naman in a way, yung sinasabi ni Ben,
yung live-in partner mo, no, na dumiskarte ka rin. At kapag ka busy ang tao, alam mo, hindi ka basta papayag kapag ka nangalabit dahil pagod ka, 'di ba? At ang maganda pa ron, kumita ka ng pera, 4 na yung anak ninyo. Ha? Ganyan na ang dapat iniisip, Kim. Ha? Hindi yung madagdagan pa. Hindi ako nakikialam sa kung ano man ang plano ninyo. Pero sabi mo nga, wala nga sa plano ang mga pangyayari. 4 na bibigyan, 4 na iba-ibang bibihisan, 4 na mga gagastusan. Di ko sinasabi na pasakit at pabigat ang mga anak. They are blessings from God. Ayan, pero kailangan din tayo ay maging responsible enough sa mga blessings na ito. Ha? Hindi yung buo lang tayo ng buo, anak lang tayo ng anak at mag-aaway kapag kinakapos. Okay? May responsibilidad tayo para sa isa't isa. Kim? Opo. Alright. Opo. O sige. Ayan, opo ka na ng opo. Bakit? Dede na ba yung bata? Ha? Tulog na po. Ayan. Tulog na po. Ayun. Tulog naman na. Ayan, meron ka bang gustong sabihin para kay Ben naman? Okay, para kumalma-kalma rin ang kanyang isipan at para hindi na matuloy na naman sa pag-aaway kayong dalawa. Okay, go ahead. Ayun nga po, gusto ko lang po sabihin, magbago po siya kasi 3 na po anak niya. Hindi na po siya bata. Hindi puro laro ang hinaasupag. Bigyan din pong oras yung mga anak niya at atensyon. Yun lang. Okay, maraming salamat, Kim, sa iyong pagtawag dito sa ating programang Heart to Heart. At sana nga napakinggan ni Ben ang panawagan na yan ng iyong asawa na seryosohin na lalo ang pagtutok sa pamilya. Of course, pwede pa rin naman tayo na mag-enjoy sa kung anuman ang mga laro na gusto natin. Online game yan o ikaw ay nagbabasketball, physical na laro, okay lang yan. Di ba, bahagi ng buhay natin yan, pagpapalakas ng katawan natin yan. Pero time management, kung kailangan ng atensyon ng pamilya mo, kailangan ng suporta ng asawa mo, kapapanganak lang, hinahanapan mo na ng kung ano-ano naman, Ben. Diskarte, trabaho, pera, hinahanap mo sa asawa mo. Hindi pa naghihilom ang sugat niyan, ha? O baka sa labas ng balat, yung nakikita natin, naghilom na, pero yung sa loob, teka, hindi pa naman. Plus, dapat teamwork talaga sa pag-aasawa. Okay? Hindi lang yung puro saya, hindi lang yung nakakain tayo, okay na. Kailangan meron tayong plano para sa kinabukasan. Kapatid, ito na nga yung love question of the day natin, ha? Totoo bang magaling humawak ang mga babae ng pera kesa sa mga lalaki? Excuse me! Ayan ang sabi, Totoo ba magaling humawak ng pera ang mga babae kumpara sa mga lalaki? Sabi ni Darwin Rosel, actually, kahit po ako lalaki, ha, yes po, marunong pong maghawak ng pera ang mga babae. Kasi po, natutunan ko po yan sa nanay ko kung paanong mag-budget ng pera. Kaya sila nga, marunong, magaling. Wala masabi na no? Si Jolina Acero naman, sabi niya, for me po, ay nako, hindi lahat. Kasi sa amin ng asawa ko, siya ang humahawak ng pera at salamat sa Diyos, marunong siyang mag-budget. Ako kasi magastos kaya nasabi ko, hindi lahat ng babae. Ay, thank you for being honest. Diba si Jolina? Ayan, si Mamita Imperial, sabi niya, magaling ako mag-budget from my ipon. Yan, si Romulo Argonahota, ay nako, depende sa babae yan. Kung ginagastos sa tama, magaling humawak ng pera. Pero kung lulong sa mga kung ano-ano dyan, nako, malamang away ang kahihinatnan. Yun lang. Sabi naman niya, Enlera Montalvo, opo, para sa akin mas okay po na yung babae ang maghawak ng pera tulad po sa amin ng asawa ko. Kaso po, wala pong mahahawakan sa ngayon. Ano ba yan? Parehas tayo, Enlera. Pagka kasi lalaki, nahihiya silang bumili ng konti lang. Halimbawa, sa manok na ulam, 1 kilo kaagad ang bibilhin. Nahihiya silang tumawad sa mga tindahan. Minsan po, may barkada rin na hindi maiwasang gumastos. Kaya para sa akin, mas okay kapag babae ang may hawak ng kwarta. Kung ano pa man ang inyong diskarte, mga kapatid, ha? Kung sino sa inyo ng partner mo, lalo na sa mga mag-aasawa na, no? Kay babae, kay lalaki. Dahil ako, personally, totoo yun. Meron akong mga kilala na
si lalaki ang naghahawak ng pera kasi nga mas marunong mag-budget. Dahil merong mga babae talaga na hindi naman sila gastador. Yun lang sabi medyo nakukulangan sila sa disiplina nila. So kung sino ang mas maingat sa pag-iingat nga, ingat yaman, di ba? Kaya nga sinabing treasurer, ganyan, ingat yaman, yun talaga maingat. Hindi pa pwede yung, sige lang, baril ng baril. Gusto ko yun. Sige, barilin mo. Kunin mo na. Ganun na ng ganun sa counter, Tut, tut, tut. Yan, lahat na lang binili. Kaya kung sino mas maingat, sila ang dapat maghawak. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pagtutok sa isang oras na naman natin pagsasama dito sa programa nating H2H, Heart to Heart. Bukas, ulitin po natin ito alas 12 ng tanghali. Nakasama nyo nga po ang inyong Kuya Poy, ang inyong Gwapopoy. Manatiling nakatutok dito sa 105.9 True FM. Dito tayo sa totoo.